So ayan, magandang gabi po at happy midweek po sa ating lahat. Para po sa pagsisimula ng ating worship ngayong gabi, tayo po muna ay mag-aawitan, pero bago po noon, tayo po muna ay muko para sa ating mixing panalangin. Let us pray. Ama banal, dakila ka po sa lahat. Panginoon, sa oras na ito, patuloy po namin ibinabalik ang aming papuri at pasalamat sa iyong dakilang pangalan. Panginoon, sa aming pag-aawitan, hinihiling po namin ang Holy Spirit, Panginoon, siya maungan sa bawat sa amin at patuloy po namin mawalhati ang dakilang pangalan sa pamagitan ng aming mga pag-aawitan. Patuloy niyo kaming linisin, sa inyo po kami sa pungan nagkulang, nagkasala. In Jesus' name we pray. Amen. Para po sa ating unang awit, ating pong awitin sa hymn 159, Wonderful Worlds of Love. Para po sa ating opening song, ating pong awitin sa hymnal 227, To God be the Glory. Tayo pong lahat ay tumayo. Thank you.
Tayo po ay lumod para po sa ating panalangin. Amahan, o dalang pananamon Diyos, tagyasa mo kanubuhi, daghan salamat Ginoo sa adlaw-adlaw nga imong giampingan matag-usa ka namo o kami Ginoo ani asim mong balay lampuan. Aron sa kami magkahiusa sa pagdayeg di kanimo hinaut ikaw makiguban ka namo hantod sa pagtapos o panalangin ni Ginoo ang matag-usa ka namo nga ang among madunggan ning tagna sa gabhion sa mga pulong nga gikan diha kanimo Ginoo kini mahipatik Ginoo sa among mga kaisipan o kini among maikabuhayan sa pang-araw-araw. Daghang salamat Ginoo sa pagtubag sa among pag-ampo ug ang banal na espiritu magauban ka namo Ginoo kini akong gitugyan ug gisalig sa ngalan ug ni Jesus. Amen. Good evening, everyone. God is good all the time. Amen. So, ang bahagi ko po ngayong gabi ay aking pong babanggitin ang may mga bahagi po sa ating pagsamba. Ito po ang nanguna sa ating pag-aawitan. Pinangunahan po tayo ni Sister Melissa Masong. At sinundan po ito ng ating opening song, To God Be the Glory. And sinundan po ito ng opening prayer na pinagkaloob po sa atin ni Sister Bing Ranes. And presider po ng iyong lingkod, Brother Jimmy Salazar Jr. And susundan po ito ng prayer request. Kung sino man po ang may mga sama sa dalangin, mga pasasalamat sa ating Panginoon. At susundan po ito ng special song na dadalhin po sa atin ni Anya Garcia, and speaker po ni Sister LB Garcia. Closing song, closing prayer. Isunod na po natin ang mga prayer requests. Hello. Okay, ako ay po yung nagpapasalamat sa Panginoon sa 55 years naming magkasama ng aking asawa. At kami po ay okay lang. Ang health-wise, we're okay. At blessing po ng Panginoon yun. At patuloy natin panalangin si John na sa hospital. Parang okay na siya, baka mai-discharge na siya bukas or sa sunod. Kaya po, panalangin natin siya ulit. At saka panalangin natin si Ma'am LV na magbigay ng message sa atin. Sana po ay pakinggan natin at makakuha tayo ng mga lesson galing sa message niya. Ayan, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa nangyari namin ng kasal na kami ni Mrs. At nagpapasalamat ako na sa mga tumulong ginamit ng Panginoon para sa aming kasal na hindi kami mahirapan at nakasurvive din. Sama natin sa dalangin ang mga kapatiran na way patuloy na pagtibayin ng kanilang pananampalataya. Sa ganun, makasama natin sila sa pagsamba dito. At gayon din sa mga dumadaan na way patuloy na himukin at na makakaabot ng tinig sa labas ng mabakura natin. Ngayon, patuloy na himukin ng Panginoon ang kanilang puso't isipan na tanggapin nila ang Panginoon na personal nilang tagapagligtas. Salamat po.
Good evening, everyone. Aking pinapasalamatan ng Panginoon na sa kabila ng mga problema at mga pagsubok na dumating ay still nandyan pa rin siya na gumagabay sa ating lahat. Aking inihiling mga kapatid na ating isama sa dalangin ang nangyaring scam sa akin at sa kay kanila ni Ma'am. Nawa ginagawa namin ang proseso doon sa PNP, nawa ito ay maibalik pa. Aking hinihiling na samahan niyo po ako sa panalangin. Yun lang po. Isama din natin mga kapatid sa panalangin. Yung mama ko kasi nandyan po siya. Kasi bumalik naman ang kanyang hika. Nahirapan siya maghinga. Hinihilingan ko po ang lahat na isama po natin sa panalangin. Isama din natin sa dalangin yung aking dinalaw kanina. At actually noon pang nakaraan, pinuntahan din natin ang Galbi family. Nabinyagan pala yung dito, yung si Ma'am. Tapos yung kanyang mga yung kanyang bayaw, yung kanyang mga pamangkin ay mayroon po tayong schedule doon. At saka yung Sayang family, no? Mga family diyan sa sa kabila. So, inaasahan po natin na makinig sila, no? Ng ating ay nagtatanong sila kung ano bang mga event na natin gagawin dito. Mayroon bang check-up sa mata? Pero hindi po tayo kasi sabi ko ay ipapalop ko pa lang po 'yan. Hindi po natin sigurado kasi di bale sabi ko pabalik-balik naman ako dito anuhin lang natin i-update ko lang kayo kung anong kuan. At least may mga plano pero plano pa lang. So hindi pa natin klaro, no? So gayon pa man ay ipanalangin natin sila mga kapatid at yung mga marami na akong nabigyan ng mga babasahin. So, siguro yung mababasahin na yon magsilbing guide yun sa kanilang mga tahanan. Actually, bago natin ibinibigay yon, binabahagian natin ng salita ng Panginoon kung anong nilalaman noon. No? So, harinawa ay kilusin sila ng banal na espiritu. So, yun po mga kapatid, yung kamag-anakan ng Galbi family at saka Sayang family. Saka hindi ko nakuha yung yung isa pang nabinyagan doon sa lugar ng Irawan. Hindi ko nakuha yung apelyido. Pero mayroon diyan sa actually ini-invite natin na kanina doon ako. Sabi niya busy pa siya. Busy pa yung Adventist na nabinyagan doon sa Irawan. Pero gayon pa man ay panalangin natin yung mga kapatid na yan na balang araw ay makasama din natin sila dito sa lugar na ito. Maraming pong salamat. Kung wala na po mga kapatid, narinig po natin ang mga kahilingan ng bawat isa. Hindi ko na po maisa-isa. Tayo po ay mananalangin ng individual na lang po.
Mga kapatid na biglang na ano siya. Alright. Sama na kita. Alright tayo. Give. Tara na tayo. Iwala na. Tingin na ano ka? Alright. Sige mga kapatid, ako na lang po mag-ano. Mga kapatid, napasubo ako. Happy midweek mga kapatid. Kumusta po kayo? Alam niyo pong first time ko mag-solo. Akala ko yung anak ko. Doon ko nakikita. Doon ko nakikita. Bigla po siya nahiya. Hindi ko po alam kung anong ano niya. Kaya. And happy midweek mga kapatid. God is good. And all the time, purihin po ang Panginoon sa gabi pong ito na tayo po ay nagkatipon-tipon po dito mga kapatid. So ngayong gabi po ay ang aking pong bahagi ay magbigay po ng mensahe. And so salamat po sa invitation mga kapatid ni Sister Crispa. So, first time ko rin mga kapatid na mag-message sa midweek ngayong gabi. Kasi po ay minsan lang kayo makapag-attend. So, ganun pa man mga kapatid, purihin natin ating Panginoon sa pagkatunay na napakabuti niya po sa atin na po. Sa buong maghapon na iningatan niya po tayo. So, kumusta po ang ating pong maghapon ngayon? Okay lang po. Mukhang pagod na pagod po tayo, no? Pagod sa ating mga pinagkakabalahan. Ganun pa man mga kapatid, ay tayo po ay magpatuloy. So, ang message po na ipinag-pray ko mga kapatid, ay wala kasi ako mga kapatid, sobrang dami. Pero ito mga kapatid, ang pumasok po. Ito po yung pinagkalob ng Banal na Espiritu para dalhin ko po ngayong gabi po. Tayo muna po ay manalangin mga kapatid. Let's pray po. Dakila po naming Diyos. Marami pong salamat Ama sa panibagong gabi na ipinagkalob niyo sa amin kung saan po ay tinipon niya kami bilang inyong mga anak at bilang magkapatid patuloy na makapagburi sa inyo at patuloy na magpasalamat. Salamat Panginoon sa patuloy na pagbibigay ng buhay sa amin, sa mga kalusugan na ipinagkakalob sa amin. Ganon din Panginoon sa patnubay. Salamat po sa aming patuloy na pag-aaral ng inyong banal na salita. Pangunahan kami Ama. Kayo po ang magbigay ng katalinuhan at kaalaman na magmumula po sa inyo upang ang lahat na amin pong maripakinggan at ay may apply namin sa aming mga buhay. Tulungan niyo rin po ako na may deliver ko po tayo ng maayos na kayo po ang siyang manguna. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So ang title mga kapatid is The Importance of Prayer in Our Daily Lives. Yan.
So since ngayon po ay gabi ng pananalangin, ay ito po ay gaano ba kahalaga mga kapatid yung pananalangin sa atin? So sa atin, sa individual po sa atin, sagutin lang po natin sa sarili po natin. Para sa atin, ano po ba yung panalangin? So yan po yung ating pag-aralan ngayon. When we pray, it is not so that we can get what we want from God. Rather, prayer is a way to connect with Him and realign our heart with His. So hindi lang pala mga kapatid, pag nanalangin tayo, mamers po, no? Hindi lang po pala humingi tayo ng hingi sa Panginoon, kundi ito rin po ay ito po yung kumukonect sa Panginoon at sa atin. Connection ng ating Panginoon para sa atin po. Mayroon tayong communication at i-realign po yung ating puso sa ating Panginoon. Prayer is one of the most important aspect of our lives as follower of Jesus Christ. Napakahalaga mga kapatid. Kaya dapat, sabi pa po dito, hindi natin dapat ito binabaliwala. Hindi natin dapat, sa atin po ba ay, sa ibang term, hindi natin mawala talaga sa atin, hindi mawala, kundi dapat maging buhay na natin ang pananalangin. So prayer is not something we should only do at church. Di ba minsan, nagpe-pray lang tayo pag mayroon tayong part sa church, or during Bible study. It's something we can do every single day. Like in a relationship, di ba, if you don't spend time with the person, diba, katulad kay Mama Mars, pati kay Sir Romy, nag-celebrate sila ng 55 years na anniversary, wedding anniversary nila. So, yung communication, alam natin, di ba, sa mag-asawa, dapat talaga nandun yun. So, yun po ay yung pag-spend natin ng time. Okay, pag wala po ang communication sa mag-asawa or kahit sa mga kaibigan natin po, di ba, even sa church, di ba, hindi maganda yung flow ng ating program or ang worship natin kapag walang communication yung bawat isa, di ba? Lalo't sa mga, di ba, sa mga youth, di ba, Sister Chien, kapag may activity, so dapat may magandang communication yung bawat isa. So ganun din sa ating Panginoon, dapat nag-spend po tayo ng time sa Kanya. It is a way to connect with Him and align our hearts with His. Yun mga kapatid. Prayer is important because it helps us to stay close to God. When we pray, we are opening our hearts to Him, and He is able to work in us, through us. Prayer also helps us to grow in our relationship with God. Mga kapatid, yun po yung pinakamahalaga. Kapag tayo po ay nananalangin, so yung ating relationship sa Panginoon nag-grow. Mas lalo natin po siya nakakilala. Diba? Pag mayroon, siyempre kasama na po yung pag-aaral ng Word of God, yung pagbabible study po. Mahalaga rin mga kapatid. Kasi once na nag-pray tayo, of course yung Bible dapat hindi natin nakakaligtaang basahin. The more we talk and spend time with someone, the more we get to know them. The same thing happens when we spend time in prayer, connecting with God. The more time we spend talking to Him, the closer we will become. Tama mga kapatid? Diba, Ate Jom? So the Bible says in James 4:8, draw near to God, and He will draw near to you. Yan po. So prayer help us focus on what truly matters. Prayer is important because it help us see life through heavenly lens. Grabe mga kapatid, ang panalangin talaga dapat talaga natin inaalis sa buhay natin or sa atin. Kahit sa paglakad natin mga kapatid, ano man ang ginagawa natin. Paul writes in Philippians 4:6 verse 7, kung may mga Bible po kayo, sabi po dito, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Amen mga kapatid. So ang ganda mga kapatid. Ang panalangin mga kapatid ay mahalaga. Yan. Halaga daw po, its position as to receive God's peace that surpasses all understanding. In life's hardest moments and even in the good times, di ba, may mga problema tayo minsan mga kapatid. May mga pagsubok tayo minsan, doon tayo lumalapit. Pero pag good times, good ang buhay natin, nakakalimutan natin. Pero walang ganun sa atin dito, di ba? Walang ganun mga kapatid. So even mga problems, may problems tayo, ano man po yan, maganda man yung ating naranasan ngayon, or ano man po yan, dapat ay
tayo po ay laging nanalangin. Nakakonect tayo sa Panginoon. Prayer help us stay focused on what close to God's heart. Bakit daw po tayo nananalangin? Bakit mahalaga ito sa buhay natin? At kailan po ba tayo dapat manalangin? At ang tanong pa po dito, ilang beses tayong nananalangin mga kapatid? So yung mga question po na yon ay hindi po ako ang makakasagot, kundi tayo rin mga kapatid, yung sarili po natin kung ano po talaga tayo. Prayer is significant in the Bible and it can easily shape our daily walk with God. Prayer is more than just asking. It's about forming a deeper connection with the Lord Jesus. Through prayer, we find peace. Di ba po yan mga kapatid, nanalangin tayo pag may mga problema tayo. Nakakaramdam tayo ng kapayapaan sa ating puso at sa isipan natin. Guidance. At syempre, nagkakaroon tayo ng lakas ng loob, para lahat ng mga challenge sa buhay natin, mga pagsubok, ma-overcome po natin, di ba po? So, ano po yung mga 10 ways ng prayer, mga kapatid, that can benefit in our daily lives? Ito, mga kapatid, 10 po ito. Number 1, prayer can help us focus on what is important. So, yung mga kapatid, ang panalangin ay nakakatulong sa atin kung ano po yung mga mahalaga sa buhay natin. Yung mga small thing, hinahayaan na lang natin yan. Di ba po? So, yung doon tayo dapat sa mga mahalaga. Prayer, number 2 po, prayer can help us stay hopeful in dark times. And mga kapatid, lahat tayo, alam naman po natin, di ba? Lahat tayo may mga pagsubok, may mga madilim tayong karanasan sa buhay natin. Pero, ano po, nagkakaroon tayo ng pag-asa kapag tayo ay nanalangin. So, sa aking mga kapatid, ang inyong lingkod po ay marami po akong karanasan na naramdaman ko talaga, mga pagsubok na parang feeling natin hindi natin ma-overcome, pero kapag nanalangin tayo, nagkakaroon tayo ng pag-asa. Di ba po? Number 3 po, prayer can help us feel connected to God on a deeper level. So, mas lalo natin nakakilala mga kapatid yung ating Panginoon. The more tayo nagpipray, the more natin nakikilala yung Panginoon na pinaglilingkuran natin at pinanalangin. Di ba po, Elder? So, ang pananalangin po, number 4, prayer can help us deal with difficult emotions and situations. Kaya po, kapag minsan galit na tayo, may nagagalitan tayo, high blood tayo, ma'am, no? O minsan na-stress tayo. Or kaya sabi natin, yung mga karanasan na scam tayo, natakot tayo, syempre kinabahan tayo, nalungkot tayo mga kapatid. Pero kapag pinanalangin natin yon, naramdaman natin, di ba, Sister Crispa, yung gaan. Panginoon, kayo na po ang bahala. Aba po, kayo na po yung nakakaalam nito. So, pag galit tayo, pag nanalangin tayo mga kapatid, na-remind tayo na anak tayo ng Panginoon, di ba? Kasi yung Holy Spirit ay nakipag-usap po sa atin. So, kapag ganun po, yung mga difficult emotions and situations natin. Sunod po, number 5 po, prayer can help us find comfort and peace. Yan. Kahit na may mga pagsubok tayo naranasan, kapag nalangin tayo po ay nakaramdam ng comfort at saka peace, yung kapayapaan sa atin po. Yun ang mahalaga mga kapatid. Once na tayo, mahirap po kasi mga kapatid pag nawala ito yung peace of mind, di ba po? Mga peace of mind sa atin. Kasi, maaari tayo ma-depress. Kaya po ang mental health natin, dapat nating alagaan. Ito yung pinakamaganda mga kapatid. Pag nanalangin tayo, yung peace of mind, yung comfort ng Holy Spirit, naramdaman po natin yung mga kapatid. Diba doon po sa nakaraan sa Tipuco, before nag-message si Pastor Ramel, nagkaroon pa siya ng groupings. Nagpa-groupings po siya na activity na about po doon sa mga mental health. Pag may mga situation na ganito, anong mga ginagawa natin, pamalit. Bawa, napapagod na tayo, di ba? Sino po yung nandoon pa po nung time na yon? So, yung mga kapatid, ang ganda po nun. So, ang iba, nanalangin sila, magkaroon sila ng kapayapaan. Ang iba naman, naglalaro sila, di ba? Iba-iba pong sagot. Ang iba naman ay, ginagawa nila, nagbabible study sila, share, yung iba namimigay, sumasali po sa mga activities sa church. Yan po yung mga pamalit. So, ang number 6 po, prayer can help us develop a stronger relationship with God. Mga kapatid,
Kapag tayo ay nanalangin, kanina binanggit ko na po na yung relasyon natin sa Panginoon masalo tayo nagiging matibay. Prayer can help us become more compassionate people. Yung mga kapatid, once na tayo ay mapanalanginin o nagpipray, madalas yung sa buhay natin yung pananalangin, compassionate tayo mga kapatid. Ano po yung compassionate? Yung pag mayroong may mga problems na, halimbawa, may nakita tayong mga kapatid natin na, ano po yung magandang dito, halimbawa, nahirapan sa buhay, may mga pagsubok na gusto na nila na ayaw na nila sa buhay nila, yung na sila, parang depressed na Ate Bing. So, ikaw na tao, anong gagawin mo? Ikaw kapatid, anong gagawin mo? Ida-down po ba natin siya? Or tutulungan natin? Di ba po? Maraming mga case po, yung compassionate, yung pagiging, natin, matulungin sa ating kapwa, mga kapatid, di ba po? Kasama po yun. So, yun mga kapatid. Next, number 8, prayer can give us strength during difficult times. Nabanggit na po yun mga kapatid. I-share ko po ito sa inyo, mag-share ako mga kapatid sa inyo ng isang karanasan ko mga kapatid about dito sa difficult times na ito mga kapatid, na naramdaman ko talaga mga kapatid na ang Panginoon ay patuloy talaga nag-guide. Kahit sa atin mga kapatid ba na-experience natin ito na sa buhay natin. Ang inyong pong lingkod mga kapatid ay ilang years na ako pa 2 years na. 1 year na ako po ay taong bahay ngayon. Ganun pa man, napakabuti ng Panginoon kasi, di ba nga, nagpo-provide din talaga siya. Lahat na ipoprovide mga kapatid. So, hindi man sa mga material na bagay, may mga bagay pa po na mas na ipoprovide ng Panginoon. Ako po mga kapatid ay nag-apply sa province kasi sabi nga po, more chances to win. Di ba, Mamers? So, hindi lang po ako sa city. Kasi nakaraan po last year nung nag-apply ako nag-apply ako mga kapatid sa DepEd. Kasi dati doon ako sa school na Mamers nag-work. Yung pong lingkod ay worker na Mamers. At si Mamers at si Sir Romy ay talagang nakita rin namin, nakita ko mga kapatid kung gano'n talaga yung relasyon nila sa Panginoon na napakabuting mga tao. So, praise the Lord for that. Kaya mapalad tayo mga kapatid na mayroon tayong Sir Romy and Mamers na ipinagkaloob ng Panginoon. Amen po? Kasi ito talaga dapat ang church na to ay school to. Pero hindi natin alam yung plano ng Panginoon, di ba po? Naging church. From school na naging church. So, dito, balik tayo mga kapatid. So, nung umalis ako ng school, private school, lumipat po ako mga kapatid kasi natawagan po ako for sub. Mga kapatid, alam niyo, hindi ko po in-expect talaga na matatawagan ako nung time na yon. Kasi first time ko mag-apply. So, ganun pa man mga kapatid, nung after ng bakasyon, nakastay ko, sabi ko, Panginoon, kasi itong anak ko mga kapatid, 2 years old pa lang. At alam niyo po, nung makikita ko every time na nag-work ako, nakikita ko sa CCTV, iba yung nagbabantay. Mga kapatid, parang sinusuntok yung dibdib ko. Tapos pag aalis ako, grabe, ang bigat ng nilitas na, lungkot ba ako? Alam niyo ng mga nanay. So, pero ganun pa man, nagiging strong time ang Panginoon. Sabi ko, tulungan niyo lang po. Nung nakikita ko sa CCTV, iba nag-aalaga. Tapos yung nag-aalaga, mga kapatid, siyempre, hindi naman lahat na ibibigay talaga ng mga nag-aalaga. Kaya ikaw na nanay talaga. Parang nakonsensya ako mga kapatid. Sabi ko, Panginoon, bigyan niyo po ako ng time na makasama ko yung anak ko at ako makapag-alaga kahit 1 taon lang. Alam niyo mga kapatid, so yung prayer po na mga simpleng prayer na ganun, yan po pala mga kapatid, ay talagang dininig ng Panginoon. Pero sa akin, parang nakalimutan ko na yun na dininig pala ng Panginoon yung prayer ko na yun, nakalimutan ko na. Sa madaling kwento mga kapatid, nung nagkaroon ng tawagan doon sa lugar namin, kasi nakapasok ako sa RQA ng city kinder, in-applyan ko mga kapatid, isa pa lang po yun, kinder, nung nakarang last year. Last year nga po, kinder mga kapatid. Last year nga po, after years na po, para 2 years na po ngayon. So, natanggap ako mga kapatid, nakapasok sa RQA sa tulong at panalangin mga kapatid. So, nung nagsab ako, ganun rin mga kapatid, ang sakit sa dibdib, iba-ibang ang nagbabantay sa anak ko. Parang sabi ko, parang iba ito parang iba na Mamers yung pakiramdam ko na nalulungkot ako. Kaya yung panalangin ko na yun, nakalimutan ko na yung mga kapatid. Hanggang sa nagtawagan po yung si DepEd ngayon. Tumawag po yung DepEd.
Dalawa po kami, hindi ko alam na sa isang lugar sa lugar po na yun, mga kapatid, mayroon akong na nakasabay na nag-apply pero hindi siya totally taga doon. So ako mga kapatid, kampante ako kasi alam kong ako ang taga doon at ako ang applicant sa kinder. Hindi ko alam mga kapatid, yung isa pala na yon na isa rin po- na isang applicant nag-apply ng kinder doon sa school na yon. So mga kapatid, ako po ay nagulat. So kasi nung nagtanong si DepEd nagtanong sa supervisor, nagtanong sa mga school head doon, kumusta po ito si Garcia? Ito po ba ay taga dyan? So ang sagot po nila, kasi sagot po ng supervisor, opo, taga dyan yan siya, pero hindi na siya umuwi. Kasi sa city na siya. So mga kapatid, nun pa lang, na DQ. Hindi ako yun po yung natawagan. So mga kapatid, sa akin, nalungkot ako syempre. Kasi pinangarap ko mga kapatid. Kaya sabi ko, Panginoon, kalooban niyo po. Kalooban niyo ito kalooban niya mga kapatid, sabi ko. So, parang merong konting sa akin ba? Kung sa atin parang nakakapagtampo. Pero ganun pa man mga kapatid, na-remind ako, ay nanalangin pala ako, Panginoon, nabigyan mo ako ng 1 year para sa anak ko. Sa madaling kwento mga kapatid, di ba, na 1 year na po ako, almost 1 year na ako Ngayon po ang May, magtatawagan naman po si DepEd for the applicants na na nakapasok sa RQA. So ngayon mga kapatid, sa madaling kwento, hindi ako yung tawagan. So sabi ko lang kay mama ko, ang mama ko kasi medyo siya nalulungkot siya. Sabi ko, okay lang yan sabi ko. Kasi sabi naman ng mga kapatid ko, sabi niya, baka ko suma-assign ka doon kasi kabilang ilog, ang 4 na ilog ang tatawirin mga kapatid. Tapos walang mga puno na, lalakarin mo doon papunta sa bundok. Sabi ko, baka ayaw talaga, mayroon talagang time ang Panginoon, may tamang panahon. So mga kapatid, ngayon, balik po tayo doon sa province, nag-apply po kinder at saka elementary. So mga kapatid, nung tinignan ko yung schedule, February po sila, nauna sila March, nauna sila. Tinignan ko ang schedule, ang aking pong demo ay magkasabay. February ay Monday at Tuesday. Kinder ay Monday. Tapos ang Tuesday ang elementary. Doon kami sa Nara mga kapatid, doon ako nag-apply. So ngayon mga kapatid, Thursday pa lang, talagang nagpe-prepare na ako para sa demo. Alam niyo mga kapatid, ang pinakahirap talaga yung mga materials, yung IMs talaga, hirap, cut talaga yan, maukit po. So, ang inuna ko po ay kinder, doon talaga ako na-focus. Sabi ko, Lord, parang hindi ko nakakayanin pagdating ng Tuesday kasi morning po, ang kinder po ay 8 to 9. Pagdating ng Tuesday, ganun din po yung elementary. So, gagawa din ako ng lesson plan at ng mga materials, mga kapatid. Alam niyo po ang nangyari. Grabing antok na. yung kahit pagod ka na, talagang pinipilit mo ihabol lang. Mga kapatid, napipray ako, sabi ko, Panginoon, itong elementary, parang gusto ko na i-back out. Ayaw ko na po, kasi pagod na antok na mga kapatid. Imagine mo, magdidemo ka, tapos merong mga naka-observe sa'yo, mga bata. Diyan yung mga bata, tapos ikaw parang lutang ka. So sa madaling kwento mga kapatid, awat na Diyos mga kapatid na survive yun, yung kinder na pagdemo ko mamers. Pagdating po ng alas 6, tapos na po yung kinder ko Pagdating po ng alas 6 ng Monday, pa-Tuesday na yun, Ate Jom. Kinabukasan na ang demo ko. Ako mga kapatid, wala pa akong ginagawa. Ang lesson plan ko, hindi pa mag-sync sa utak ko yung pang-elementary. Pray ako, Lord, tulungan niyo po ako kung paano po ito gagawin. So madali ko ito mga kapatid, pina-check ko yung lesson plan ko sa isang supervisor. Maya-maya, mga 7 na isend sa akin mga kapatid. Sabi ko, pag hindi na-send ng by 7 or ng hanggang 9, back out ko ito, mag-chat po ako doon sa AO ng LM na, mag-back out na po ako. Alam mo mga kapatid, from 7 hanggang alas 5 ng madaling araw, ang gawa ko mag-isa po ako mga kapatid. Kasi ang mister ko, wala naman ako kasi syempre, hindi niya naman line yung teaching. So mga kapatid, ganun na. So, naidlip ako mga 30 minutes, nag-alarm pa po ako kasi pag 7 o'clock dapat doon na sa school. So madaling kwento mga kapatid, na iraos ko yun. Pero alam niyo mga kapatid, pag mag-apply po sa Nara, sa iba po kasi ang nila dito po sa elementary dito po sa city, walang interview.
doon po sa, sa NARA, may TRF, may interview. Pagkatapos ng demo, diretso ka sa office nila, TRF ka, tapos demo, mag-interview sila. Dito mga kapatid, wala na. So mga kapatid, nung tingnan ko yung score ko, sabi ko sa Panginoon, parang worth lahat talaga mga kapatid. Sabi ko, wow, Lord, praise the Lord po. Kasi ganun pa man, parang sa akin, mga kapatid, parang wala akong kakayahan talaga. Kung sa aking sarili, hindi ko talaga kaya mga kapatid. Pero sabi ko, Panginoon, bigyan niyo lang po ako ng lakas na loob. Nung tingnan ko mga kapatid, mas mataas pa sa noong una kong pag-apply mga kapatid sa kinder po dito. So nung dito na po naman, pagdating po dito sa city, March na po yun. Magkasunod din mga kapatid. Ay, sa kinder pala, hindi na po ako nag-ulit. Pero dito sa elementary, nag-demo po ako mga kapatid. Ang nakakatawa po dito sa city mga kapatid, ay lutang na ako nang dumating po dito. Kasi noon sa Naramamers, pagod na ako. Pagtingin ko na schedule ko, ang nakalagay doon ay Wednesday. Kasi 3 days lang po ang palugit nila po sa mga applicants. Wednesday po ang schedule ko. Nung tingnan ko po, 1 to 2 ang schedule ko po. 1:30, from 1:30 ng afternoon to 2. Nung sa actual na pala mga kapatid, bago ko nalaman, pagdating ng Wednesday, nakaready na ako mga kapatid eh. Pagdating ng Wednesday, nag-chat bigla yung iyo, Ma'am Garcia, kayo po ay magde-demo ng umaga. Sabi niya, ay doon pala sa GC, sabi niya, nandito po ba si Ma'am Garcia? Sabi ko, yes sir, yes po. Sabi ko, Ma'am, mamaya pa pong schedule ko sa hapon. Sabi niya, Ma'am, paano naging 1 ang demo mo? Sabi niya, ang schedule mo ay ito, ni-screenshot. Pagtingin, alas 8 pala ako, 8:30. Alam mo mga kapatid, alam niyo po nangyari, pray ako Panginoon, baka ma-DQ ako, ma-disqualified po ba? Kasi once na applicant ka, dapat umati kung anong schedule mo, dapat susundin mo yun. Ang good thing, ang aking observer mga kapatid, mamers, alam niyo po kung sino observer ko? School principal ng Manalo, na kung saan po doon ako nag-sub, na naging ano ko po, nakakagaanan ng loob, sa tulong ng Panginoon mga kapatid. At isang principal din na hindi ko po kilala, pero namumukhaan niya ako. Kasi yung sa seminar, sa training, ma'am, nakita niya ako doon. So alam niyo mga kapatid, pagdating sabi ko, Ma'am, pwede po bang habol po ako, sabi ko sa EO, pwede po bang pupunta ako dyan? Sabi niya, Ma'am, kausapin mo yung observer. Sila, Ma'am, ang mag-decision yan. Ako po ay kilala na ng school principal, mga kapatid. Sabi niya sa akin, siguro mga kapatid, pinagbigyan po ako. Sige, pagkatapos ng isa, ikaw na magde-demo. Alam mo mga kapatid, sabi ko, akala ko madidikyo ako. Sabi ko, oh, praise the Lord. Ngayon, sabi niyo mga principal sa akin, yung principal po ng Manalo na naging, sabi niya, itong teacher na ito, alam mo mga kapatid, hindi ko pinagmamanak mga kapatid yung sarili ko. Sabi ko, praise the Lord. Sabi niya, ito siya, magaling ito na teacher sa kinder, kasi naging teacher namin. Ginagano niya ako doon sa mga principal mamers, doon sa office. Sabi ko, parang akong nahiya ba? Para syempre, parang nakakaano rin. Kaya sabi ko, praise the Lord. Kaya sabi niya, pagbigyan ako mga kapatid na mag-demo sa elementary. At nung ako'y nag-demo mga kapatid, basta ako ginawa ko lang, bahala na kung ano po. Hindi ako nakatingin sa kanila kung anong sabihin nila. Basta alam mo mga kapatid, ang city iba po. Sobrang high standard sila pagdating sa applicant po. Ang nilagay po nila kami doon sa mga estudyante na sa lower section. Sa province po kami ay sa mga star section. Sabi ng principal doon, hindi namin kayo ilalagay sa mga lower kasi mahirapan kayo. Hindi makakatulong sa inyong grade, sa ratings nyo ito pag kayo nilagay namin. Kasi mga kapatid, pag doon sa lower, hirap sila sumagot, hindi makasabay. Syempre, bago kami mukha ng mga estudyante, di ba Sister Luna, bago makita kami ng estudyante, bago mukha ito, parang hindi namin naman nakagaanan, bigla ka lang papasok, di ba ma'am? Bigla ka lang papasok sa room, tapos sabihin mo, magtuturo ako ngayon sa inyo. Ang mga bata, di ba? Parang ganun po sa mga kapatid. Alam niyo po, nung tiningnan ko yung score, tapos na ang demo ko, hindi na pinatapos dito sa kila ma'am principal. Sabi ko, kasi ma'am principal ko, ito ang nagpataas. Sabi niya sa amin, sabi ng principal po na kasama niya, sa lahat ng dinimuhan ko sa math po kasi yung dinemo ko, hindi sila nagbigay ng lower grades na mga Pilipino, wala po. Math, English, Science lang, pipili po kayo sa tatlo na yan. Wala kayong iba. 4, 5, 6 ang tuturuan nyo. Walang 1, 2, 3. Kasi pag grade 1, 2, 3, madali lang po. Tsaka Tagalog, Pilipino po yun. Madali tayo di ba? Communicate English, mga kapatid. Siyempre tayo, hindi tayo sari sa Englishan. So, madali ko ito mga kapatid. Sabi ng
ng isang sano. Alam mo sa lahat, ikaw pa lang ang pinakamataas. Sabi niya sa akin, na nag-demo. Sabi ko, oh, totoo sir, baka nagawa-gawa ka lang sir, parang hindi ako makapaniwala. Sabi niya, oo, sabi niya, nung una mga kapatid natakot niya, ako kasi nga daw, wala pa raw siya nakita. Sabi niya, kami talaga sa totoo lang, magtuturo kayo, tapos ganyan kayo, hindi kayo marunong magturo sa mga bata, nag-apply kayo. Dapat talaga mataas ang quality, sabi niya, ng education ng city, sabi niya. So sabi ko, bahala ng Panginoon, Panginoon kayo na pong bahala. Sa madaling kwento mga kapatid, naraos po yun. Nung tinanong si principal, nag-chat po kasi ma'am, sabi ko, nag-thank you po ako sa kanya, ma'am, sabi ko, thank you po, sabi niya. Huwag ka sa akin magpasalamat doon kasi yung strict daw po talaga yung yun principal, sabi niya. Alam mo sa mga applicants po. Pangalawa ka sa pinakamataas, sabi niya sa akin. Alam niyo mga kapatid, nasa 80 plus po, awa ng Diyos, overall yung aking grade. Sabi ko, praise the Lord. Mga kapatid, nung dati sa kinder, sobrang baba talaga. Kasi yung TRF ko mga kapatid, ang tumaas ngayon. Alam mo yung TRF, yung teacher reflection form, na perfect ko po yung mga kapatid sa tulong ng Panginoon. Pero ako mga kapatid nung nagti-TRF ako, sabi ko, Lord, wala po akong kakayahan. Kasi hindi ko talaga kaya ito. Naman yung mga kapatid, sa isang objective, 3 question. Bigyan po kayo ng 1 hour and half. Dapat matapos po yun. Ako mga kapatid, hindi pa po ako nakarating ng 30 minutes. Natapos ko na, sabi ko, bakit ko nagawa yun? Parang sa sarili ko, nagtaka rin ba ako, Sister Chris, bakit nagawa ko yung natibing? Parang, sabi ko, mga kasama ko doon, nagsulat pa mga kasama ko. Ako po mga kapatid, sabi ko, wala naman ako isasagot nito. Ano pang gawin ko dito? Mag-upo-upo lang ako. So, ang ginawa ko mga kapatid, pinasa ko na yung papel ko, tapos, nagpaalam, sir, alis na po ako. Kung nalaman ko ang result, mga kapatid, sabi ko doon sa iyo, ma'am, totoo yan sa akin yan? Baka hindi po yan sa akin, sir. Parang ang baba ng tingin ko sa sarili ko, ati Jom, sabi niya, writing mo ba to? Tapos sinad sa akin yung writing ko, sabi ko, opo ma'am, writing ko yan. Sabi niya, ayun yung naglabas na score. So alam niyo mga kapatid, sa sarili natin, sa mga difficult moments mga kapatid, di ba? Ang hirap mga kapatid mag-isip. Mahirap mga kapatid. Kaya sabi ko nga, ngayong taon na ito mga kapatid, pinagpipray ko sa Panginoon. Ano man ang maging kalabasan ng result ng RQA ko mga kapatid, bahala ang Panginoon, siya nang bahala. So sabi ko, malayo talaga yung score ko dati ma'am, pero nakapagsaba ko dati kahit baba ng score ko kasi unfocused talaga ako. Alam niyo kung bakit mga kapatid, nung panahon na yun, kamamatay ng tatay namin, then yung kuya namin parang nagkaroon pa po something ng mga problem sa family. So, kaya parang hindi ako nakakonsentrate talaga. Nakasabi na, mag-ulit ka, mag-apply ka sa elementary. Parang pinabingyan ko ba si Sir Beng? Sabi ko, bahala na yan. Kasi parang hindi talaga ako focus mga kapatid. Kaya sa buhay po natin mga kapatid, kapag may mga ganun pala, dapat maging ready rin talaga ang sarili natin. Ready natin. Hindi lang yung parang, wala lang. So, pero pag na-ready, ang gagawin natin unang-una is, magluhod tayo sa Panginoon. I-ready natin yung sarili natin na Panginoon. Narito po ako, kayo po ang bahala. Pangunahan niyo po ako, yun mga kapatid. Ang pang-9, last 2 na po. Prayer can help keep our minds and thoughts clear. Yan po, yung kahit na marami tayong mga iniisip, kapag nanalangin tayo, Panginoon, i-focus niyo muna po ako dito. Tulungan niyo po ako na mag-focus. So yung mga kapatid, nagiging magaan. Yung ating puso, yung ating pag-iisip. Number 10, last po, prayer is a way of communicating with Jesus and asking for guidance and support in our lives. Diba mga kapatid? Yung pag-communicate natin kay Jesus, yung pag-ask natin ng guidance, at saka yung sa buhay po natin, yung lagi po. So, mga kapatid, may picture sana, kaya lang hindi ko pumano. So, prayer is important in our lives. Diba? Sino po ang ating dapat ultimate example, mga kapatid, sa pananalangin? Yes, si Jesus. His devotion to a consistent prayer life reveals the importance prayer should have in our daily lives. Jesus' example is enough to know why it is important to pray. When Jesus made the time to pray, even with the busyness of His ministry and the demands of everyday life, di ba tayo ganun din po? Sobrang busy natin, di ba po? Pero, ang sabi po ay huwag natin kaligtaang manalangin, kahit busy po tayo. He showed us the importance of prayer and how it helped us connect with the Father. Prayer was a lifeline for Jesus and becomes one for us as we press into His presence. We should, kaya dapat daw po natin gaya ng ating Panginoon. Siya po yung ating magiging ehemplo sa ating pong pang-araw-araw na buhay. Especially mga kapatid sa ating pananalangin.
So a day-to-day tasks, obligations, and commitments, prayer can be a sanctuary for us like it was for Jesus. So, yun mga kapatid ko. So, yun po, gaano po kahalaga ang panalangin, sobrang napakahalaga. Kaya wag natin pong kaligtan. Kaya sabi ko nga sa asawa ko, every time matutulog, every time na alis, kahit alis ng bahay, dapat nanalangin. Pero mga kapatid, meron nga po sa mga susunod sana, pero hindi ko na po i-discuss po yun na yung panalangin natin mga kapatid, dapat hindi lang po pansarili. Kaya di ba dito sa midweek natin, nanalangin tayo, nasama natin yung mga ibang tao, di ba po, yung mga kapatid natin, kahit hindi natin nga kilala, sinasama natin. So, yun po ang isa sa mga maganda rin mga kapatid na hindi lang sarili natin ang Panginoon, sarili ko, yung more on prayer natin doon sa loob ng bahay natin, hindi. Di ba, pag travel tayo mga kapatid, isa po dito yung pag nagta-travel tayo, minsan pinapipray lang natin yung sasakyan natin, ay kumusta po yung masabay natin, mga kasalubong natin, di ba? Dapat po sinasama rin natin na sa prayer natin na ingatan po lahat ng nagta-travel. So yun mga kapatid, yan po yung atin pong nabahaba na po ata. Kung gaano po kahalaga yung ating importance of prayer in our daily lives. So nawa mga kapatid, sa gabing ito, ang dalangin ko po, patuloy po tayong magkaisa, patuloy tayong humawak sa Panginoon, sa mga promise niya sa atin. Ano man po yan mga kapatid, ano man po yung mga pinagdadaan natin, lahat po tayo may mga pinagdadaanan, di ba po? Even sila mamers, kahit tinitingnan natin sila mamers na okay lang, pero meron din pong pinagdadaan ako, kayo po iba-iba po mga kapatid. Pero, ang sabi po, di ba po, draw near to God and He will draw near to you. Sabi po sa James 4 verse 8. So, ang dalangin ko mga kapatid, patuloy tayong pagpalain ng ating Panginoon, na patuloy na laging manalangin, tumawag po sa Kanya, makipag-communicate. So, magandang gabi po and happy midweek po sa lahat. Salamat po sa napakagandang mensahe na ating napakinggan ngayong gabi. Bilang tugon po, akin pong inanyayahan na tayo lahat ay tumayo at ating awitin sa Day Hymnal 351, "'Tis so sweet to trust in Jesus." Thank you.
Panginoon, gaya po ng aming pong napakinggan at aming inawit. Nawa tulungan, Panginoon, kami na patuloy na magtiwala po sa inyo. Sa inyong mga pangako, Panginoon, kami po ay umaasa sa pagkatunay na kayo ay makapangyarihan. Salamat, Panginoon, sa patuloy na paggabay, sa protection na ibinagkakalob nyo sa amin, na kung saan, Panginoon, ay lagi nyo po kaming pinalalahanan na patuloy na lumapit sa inyo. Sa kabila ng mga naranasan namin mga pagsubok, mga problema sa buhay, ay patuloy kami, Panginoon, na naging malakas sa tulong po ninyo. Tulungan, Panginoon, ang bawat pamilyang kinabibilangan, ang bawat isa narito po, Ama, mga members ng Iglesia, na patuloy, Panginoon, na maging tapat at patuloy na maging matatag sa anumang mga pagsubok na naranasan namin. Nang sa ganun, Ama, kami po bilang inyong mga anak ay patuloy na maglingkod sa inyo at sama-sama po na sasalubong sa inyo pong ikalawang pagdating. Patuloy na pagpalain kami, Ama, ingatan sa lahat ng aming mga gawin. Ang banal na Espiritu ang manguna sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.